Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Sa March 1831, ang karamihan ng mga miyembro ng simbahan ay nasa Ohio. Pero meron pa mga iba sa New York at Pennsylvania pa rin. Dahil lahat sila ay mga convert sa church, marami naman silang iba't ibang paniniwala at nasanayan sa dati nilang mga simbahan. Um, yung iba sa mga paniniwala na yan, tama naman. Yung iba, hindi naman. Kaya si Joseph Smith, hindi naman niya alam lahat ng kailangan niyang gawin tungkol sa mga paniniwala na yan. Kaya nagtanong siya sa Diyos. Siyempre, tayo din, dapat, kung hindi natin alam ang isang bagay, magtanong tayo sa Diyos. Kaya dahil sa pagtanong niya sa Diyos, natanggap niya ang nahahanap natin ngayon sa Doctrine and Covenants, Section 46. Itong linggo, ang inassign din sa atin ay Section 47 at Section 48. Hindi natin sila masyadong pag-usapan dahil mas lalo tayong mag-focus sa 46. Pero sa 47, tinawag si John Whitmer bilang historian ng simbahan dahil si Oliver Cowdery yung dating historian ng simbahan pero masyado siyang busy sa ibang responsibilidad niya. Tapos sa Section 48, sinabi ng Diyos sa mga saints na dapat magbahagi sila ng lupa nila sa Ohio sa mga tao na darating na galing sa New York at Pennsylvania. Sinabihan din sila na dapat mag-ipon sila ng maraming pera dahil gagawa sila ng siyudad. Pero balik tayo sa 46, sa Section 46. Ang isang bagay na hindi nila alam kung anong dapat gawin ay kung paano gawin ang mga meeting ng simbahan. Yung sacrament meeting, mga ganyan. Hindi nila alam kung anong dapat na yung umpisa, yung gitna, yung huli, mga ganyan. Yung ibang miyembro na galing sa ibang simbahan, gusto nila sundin ang hawaran na ginamit sa simbahan nila dati. Kaya mahanap natin ang sagot ng Diyos sa Section 46, verse 2. Subalit sa kabila ng mga iyong bagay na nasusulat, ito sa tuwina ay iginagawad sa mga elder ng aking simbahan mula pa sa simula at magiging gayon magpakailanman na pangasiwaan ang lahat ng pagpupulong habang sila ay tinatagubilinan at pinapatnubayan ng banal na espiritu. Kaya may mga nakasulat naman sa mga Revelation at sa Aklat ni Mormon kung anong dapat gawin. Kaya sabi ng Diyos, meron naman yan, kagaya sa atin ngayon, meron din yan, meron din yung mga general handbook, ganyan. Pero mas lalo, kailangan gamitin ang gabay ng Espiritu para malaman kung anong dapat gawin sa mga meeting. Yung isa din sa mga meeting na ito na hindi nila alam ay kung sino ang pwedeng mag-attend sa meeting, kung sino yung pwedeng magsimba, kung sino yung pwede sa mga iba't ibang meeting nila, mga ganyan. Kaya basahin natin ang Section 46 verses 3 hanggang 5. Gayunpaman, kayo ay inuutosang huwag kailanman itataboy ang sinuman mula sa inyong mga pambulikong pagpupulong na idinaraos sa harapan ng sanlibutan. Kayo rin ay inutusang huwag itataboy ang sinuman na nabibilang sa simbahan mula sa inyong mga pulong ng sakramento. Gayunpaman, kung meron mang nagkasala, huwag siyang hayaang bumahagi hanggang sa siya ay gumawa ng pakikipagsundo. At muli, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong itataboy ang sinuman mula sa inyong mga pulong ng sakramento na masigasig na hinahanap ang kaharian. Sinasabi ko ito hinggil sa kanila na hindi kabilang sa simbahan. Kaya kung miyembro o hindi miyembro, dapat imbitahan natin sila sa mga meeting natin. Siyempre, kung mga miyembro na nakasala, na hindi pa nagsisi, hindi naman sila dapat mag-partake ng sacrament, pero dapat imbitahan pa rin natin sila sa pagsisimba. Kaya yan ang invitation natin itong linggo. Isipin ang mga taong kilala mo na kailangang mapalapit kay Jesucristo. Anyayahan silang magsimba o pumunta sa isang aktibidad sa simbahan. Isipin natin na mahal tayong lahat ng Diyos. Lahat tayo dito sa mundo ay mga anak niya at gusto niya
na lahat tayo ay pagkakataon na makinig sa salita niya. Kaya dapat imbitahan talaga natin ang lahat ng mga tao sa simbahan. Kung miyembro, kung hindi miyembro, kung active, kung hindi active, kahit sino, dapat imbitahan natin. Sige, so yung isa din na bagay na nakakalito para sa mga saints ay ang mga kaloob ng Espiritu. Um, ang mga ibang simbahan noon, iniisip nila na dapat may mga nangyayari linggo-linggo sa pagsimba nila na mga sinasabi nila na mga kaloob ng Espiritu. Halimbawa, sinasabi nila yung gift of tongues, yung tao na tatayo siya tapos magsasalita siya ng hindi maintindihan, sinasabi nila na yan, ibang wika yan, kaya gift of tongues yan. O yung ibang simbahan, um, yung mga tao uh, pupunta doon tapos may tao na hindi niya ma-control ang katawan niya. Yung parang nag ano kahit anong hindi niya magawa ang gusto niya, sinasabi din nila na sa espiritu 'yan. Um, Basta maraming iba't ibang bagay na para sa atin siguro sa simbahan ni Jesucristo ngayon, parang iba talaga. Pero sa kanila noon, parang normal lang 'yan. 'Yan naman ang nangyayari. Kaya si Joseph Smith, hindi naman niya alam, iniisip niya na hindi naman yan tama, di ba? Parang iba talaga kaysa sa nararamdaman niya sa espiritu, pero hindi niya alam talaga. Kaya yan ay isang bahagi ng pagtanong niya. At sinabihan sila ng Diyos kung ano talaga ang mga kaloob ng espiritu. Kaya basahin natin sa section 46 verses 8 hanggang 9. Sa makatwid, mag-ingat sapagkat baka kayo ay malinlang, at upang hindi kayo malinlang, masigasig ninyong hangarin ang pinakamahuhusay na kaloob, inaalaala sa tuwina kung para saan ibinigay ang mga ito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga ito ay ibinibigay para sa kapakinabangan ng mga iyong nagmamahal sa akin at sumusunod sa lahat ng aking mga kautusan, at siya na naghahangad na gawin ang mga iyon, upang makinabang ang lahat ng naghahangad o humihingi sa akin, na humihingi at hindi ng tanda upang kanila itong masayang lamang sa kanilang mga pagnanasa. Kaya kailangan natin nalalahanin na ang dahilan kung bakit binibigyan tayo ng mga kaloob ng Espiritu ay para tumulong sa lahat ng mga miyembro ng simbahan at ganoon din sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya halimbawa itong sinasabi nila na gift of tongues pero hindi maintindihan, hindi naman yan tumutulong kay kanino kasi hindi naman maintindihan. Kaya malalaman natin na hindi naman yan talaga kaloob ng Espiritu. Siyempre, mayroong totoo na gift of tongues, kagaya ng nangyari noon sa Day of Pentecost, sa aklat ng Acts, yung mga gawa, sa New Testament. Pero yan, na nagsalita sila sa maraming iba't ibang lengguwahe, mga wika, pero sinabi ng mga iba doon na, ay, narinig ko ang sarili kong wika, naiintindihan ko ito. Kaya ang dahilan kung bakit nagsalita sila sa iba't ibang wika ay dahil may maraming tao doon na taga iba't ibang bansa at maraming iba't ibang wika ang meron sila. Kaya yan, totoo yan na gift of tongues. Kaya ganoon din sa panahon natin, meron ang lahat ng mga kaloob na ito para tumulong sa mga anak ng Diyos. Sige, so kailangan din natin isipin na lahat tayo may mga kaloob. Ang bawat isa sa atin meron at least isang kaloob ng Espiritu. Pero may posibilidad na may marami tayong kaloob ng Espiritu. Pero ganoon din, hindi naman pare-pareho ang mga kaloob natin. Basahin natin ang 46 verses 11 hanggang 12. Sapagkat hindi lahat ay pinagkalooban ng bawat kaloob, sapagkat maraming kaloob at sa bawat tao ay pinagkakaloob ang isang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Sa ilan ay ipinagkakaloob ang isa at sa ilan ay ipinagkakaloob ang iba, upang makinabang ang lahat sa gayong paraan. Kaya meron tayong mga kaloob.
Kung iniisip mo na wala kang kaloob ng Espiritu, kailangan mag-isip ka mas lalo at humingi ka ng tulong sa Diyos para malaman mo kung anong kaloob mo. At yan ang journal prompt din natin. Journal prompts ay, ano ang aking mga espiritual na kaloob? Paano ko mas makikilala ang aking mga espiritual na kaloob at ang mga espiritual na kaloob ng iba? Ngayong section 46, marami talagang nakalista doon na espiritual na kaloob. Maganda kung basahin ninyo. Dahil ang dami-dami talaga. Pero kahit marami talaga doon, hindi naman yan kumpleto na listahan. Mas marami pa ang mga espiritual na kaloob. Kaya baka meron kang kaloob na wala doon sa listahan na yan. Pero kailangan humingi ka ng tulong sa Diyos para malaman mo talaga kung anong kaloob ng Espiritu na meron ka. Yung isa din na bagay na kailangan nalalahanin palagi sa mga espiritual na kaloob na ito ay nagaling ito sa Diyos. Basahin natin ang section 46 verse 32. At kayo ay kailangan magbigay ng pasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu para sa anumang pagpapalang ibinabasbas sa inyo. Kaya palagi tayong magpasalamat sa mga espiritual na kaloob na ito, at ganoon din sa lahat ng mga biyaya na tinatanggap natin mula sa Diyos. Alam ko kung gagawin natin ito, magiging mas masaya tayo at makakatulong tayo sa iba. Mahalaga talaga na meron tayong gabay ng Espiritu Santo sa buhay natin. At ang isang gabay na yan ay ang mga espiritu na ito, or ang mga kaloob na ito ng Espiritu. Ganoon din, magsimba tayo palagi. Yan naman talaga ang gusto ng Diyos, na magsimba tayo palagi para makapartake tayo ng sacrament, at ganoon din para mas lalo tayo lalapit sa Kanya. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa susunod na lesson, ang pag-usapan natin ay Doctrine and Covenants, section 49 at saka section 50. Salamat sa panonood.